Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, oh God. Hallelujah. Oh, glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, you are welcome in this place. Hallelujah. We love you. We need you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, your presence is in this place, Lord. Hallelujah. Hindi lamang po sa lugar na ito, kundi sa bawat isa, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataon na ibinigay mo sa araw na ito upang muling purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin, O Diyos, sa spirito at sa katotohanan. Dahil yan, Lord, ang nais mo sa mga sumasamba sa iyo. Ama, salamat sa buong isang linggo na namang katagumpayan. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo. Salamat, Ama, sa kagalingan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Wala ka talagang katulad, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan nga po ninyong patuloy namin kayong purihin at sambahin, O God. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat na papurihan at luwalhatiin, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga ginawa mo, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay, O Lord. We know, Lord, you will do greater things, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, sa oras na ito, sa araw na ito, Lord. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain ito, Panginoon, mula umpisa hanggang pagtatapos. Alam namin, Ama, na hindi kami aalis sa lugar na ito, na hindi namin natatanggap ang aming mga portion. Lord, salamat sapagkat alam namin na narito ka sa aming kalagitnaan at ikaw, Panginoon, yung patuloy na kikilo sa bawat isa. Sa mga salita, Lord, na mahahayag sa umagang ito, Panginoon, patuloy ito, Lord, na magtutuwid sa amin sapagkat ito, Lord, ay liwanag sa aming mga daraanan, Panginoon, upang kami ay makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Mga salita mo, Panginoon, na hindi lamang aming pakikinggan, kundi dapat magmamanifest sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, hindi namin ito kaya pag wala ka. Ikaw ang aming kailangan sa aming mga buhay, Panginoon. Gawin mo kaming palaging alerto at handa, Panginoon, dahil alam naming malapit ka nang dumating. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami hahayaan na mapahamak, kundi patuloy, Lord, dadalhin mo kami, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, yung buhay na ganap at kasiyasiya na inanda mo sa bawat isa sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin at pasasalamatan. Ikaw lamang, Ama. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Good morning, church. Amen. The presence of the King is in this place. Amen. The kingdom of heaven is here. Amen. And truly that our God is our strength. Amen. And even when we feel tired, when we feel weak, truly that our God never grows weary. Baka sabi naman sa katabi mo, He never grows weary. Amen. Hallelujah. Are you ready, church, to give God praise and worship of our King of Kings? Hallelujah. Come on, church. Thank the Lord. Come on, church. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign
a strong deliverer. Come on! You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Oh, you're the defender. You're the defender of the weak. You comfort those in need. Would you love us? You lift us up on the wings like eagles. So say, you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Let's declare, you're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on the wings like eagles. Circle rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Circle rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Hallelujah, King Jesus! Thank you, Lord! Come on, church! Let's sing out loud! Hallelujah! Lift high the name of Jesus! Thank you, Lord! We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah! Let's lift high the name of our King. Thank you, Jesus. We honor you, God. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. We sing, you are the one. You are the one we're living for. Hallelujah. You are the love. Come on. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. Sing, you are the one. You are the one. Hallelujah. We're living for. Oh, come on, let's sing. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Thank you, Lord. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. Sing, you are the one. You are the one. Hallelujah. We're living for. Oh, it's your love voice. Come on. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name
will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. With high the name. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. With high the name. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. With high the name of Jesus. Hallelujah! We lift up your name, King Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! We give you praise! We give you glory, Lord God! Hallelujah! Hallelujah, King Jesus! Oh, we adore your name. Oh, we bless your name, King Jesus. Come on, church. Let's continue to worship him in spirit and in truth right now. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your joy. Hallelujah. Thank you, Lord. We lift up your name, King Jesus. Come on, church. Oh, lift high the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Come on, church. Praise him, worship him right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your name. Oh, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah, King Jesus. Come on, church. Shout the name of Jesus. We shout the name of Jesus. Oh, Jesus. We thank you, Jesus. Oh, you are good. You are faithful, King Jesus. Come on, church. Huwag mong hayaan, kapatid, na hindi mo maranasan ang presensya niya. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you. Hallelujah. Thank you for your presence. Oh, patuloy kang maghari, Lord. Patuloy kang kumilos sa aming buhay. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord. What church? Pasalamatan mo ang Panginoon ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you for your faithfulness. Oh, hallelujah, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord.
Oh, we give you our heart, oh God.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Let's sing, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Sing, I live here for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Hallelujah. For you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. Oh, we honor you. Oh, we lift up your name. We lift up your name, King Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, hallelujah. This is our desire, oh God. It's to honor you, King Jesus. It's to praise your name. It's to live high your name, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Pasalamatan po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. And thank you, Lord. We love you, God. Salamat, Lord God. Patuloy ka maghari, Lord. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Hallelujah. And truly that in your name, there is power. Hallelujah. In your name, there is joy. There is peace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we bring back to you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, in Jesus' name. And everybody will say, amen and amen. Thank you, Lord. You are all blessed, church. Yan, amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Amen po. Before po we proceed sa ating announcements and reminders, let's welcome po ang ating bagong attendee. Yan, amen. May bago po tayong attendee na si Justin Dimatulak. Pamangkin po siya ni Tita Eileen. Let's welcome po. And si... Ano pong pangalan? Ayan, welcome po natin yung ating bagong attendee din po.
Yan, welcome po sa IPJM Arayat. Yan po, welcome po. Welcome po. Yan, welcome po sa IPJM. And for our reminder po, next month na po ang Leaders and Workers Leadership Training on June 21 and 28 po. Amen. And for our announcement po, after main service po, magkakaroon po tayo ng Leaders and Workers Urgent Meeting po. And for our last announcement po, yung Sports Fest po natin na Day 3 po and last, our championship game. Pakisabi naman po sa katabi nyo na huwag kang mawawala sa Saturday. Kailangan yung kamagulangan, full attendee sila sa Saturday. Okay po? Amen. And gusto po namin kayong i-remind sa lahat na mga kasama nyo per team. Ate Van, pakian. Ayan po. Sa Team Macho po, ayan po, magsusuot po kayo ng green color na damit. Okay po, ayan po sila, si Tita Eileen, si Tita Marilyn, Tita Violeta Muhe, Tita Mucha, Tita Winnie, Tita Carol, Tita Anastasia, si Nicole, si Tito Junel, and si Tito Romy. Yan po, magsusuot po tayo ng kulay green. Green po. Green po. Namali lang po yan. Green po, no? Green. Para po isupport natin po yung team ninyo na Team Macho. Sabado po yan, ha? Huwag po tayo mawawala. Huwag po tayo mag-a-absent. And sa Team Mark po, magsusuot po kayo ng red. Sino po yun nandyan? Amen. Yan po sila, Tita Alicia, si Tita LV, si Tita Nelda, si Tita Salve, si Tita Marilyn, si Tita Sha, si Tita Divina, Divina, si Mama ko, ayan. Kasama ko si Mama ko sa team ko. Si Tita May, si Tito Ronnie, ayan. Pinapawisan na po ako. Next po sa Team Luke, and you can wear po na blue na damit. Para po support natin yung Team Luke. Ayan po. And sa Team Luke po, si Ate Donna, si Tita Son. Ayan, si Team Luke pala si Tita Son. Si Ate Laika, si Tita Jenny, si Ate Jera, si Tita Marites, si Ate Malaya, si Tita Beth, si Tita Alona, and si Popshi. Yan. Suot po tayo ng blue na damit para suportahan po natin ang Team Luke. Amen. Yan. And last po sa Team Jan na color yellow. Yan. Sa tingin ko maano yung Jan. Malakas yung cheer sa next Saturday. Kasi nung last Sports Fest, nasa sila. Ngayon, umahabol ata sila. Amen. Yung mga kasama po dito is si Tita Connie, si Ate Kathleen, si Tita Michelle, si Tita Crescencia, si Tita Lilia, si Tita Archie, si Tita Elsie, si Tita Carmelita, si Tito Glenn, and si Tito Aljon. Yan. Magsuot po tayo ng yellow para isupport po natin yung ating mga ka-team. Yan. Amen po. Pakisabi po sa katabi nyo na huwag kang mawawala sa Saturday. Kita-kits. Yan. Ready po ba nating ipag-cheer ang ating team? Amen. And now, that's all po. Now, let's call on Pastor John Rav. Amen. Hallelujah.
So see you all next Saturday for our championship game, Sports Fest, no? Kung ayaw mong ma-OP, pumunta ka sa Sabado, no? Kasi it will be a talk for this whole June, no? Pag-uusapan yan, no? And it's so important that we support our players. Laking boost ng moral sa kanila once they have someone who is cheering for them. Amen po ba? Ang laki pong factor ng may audience at may nanonood po sa ating mga players, no? I just want to tell you yesterday that our chess was dominated by an 11-year-old. Okay? Yung pong anak ni Tita Archie, si Faith, siya yung nag-champion natin sa chess. Tinalo niya yung teacher niya, tsaka tinalo niya yung head ng finance sa chess. Okay? Tinalo niya yung teacher sa Sunday school, at tsaka yung head ng finance, no? Sa chess. And then si Sir Richard, nag-champion ng chess male sa red naman. Okay? And then sa Scrabble, ang nag-champion ulit John. Yellow team ulit yung nag-champion sa Scrabble, si Ma'am Gracel ang nag-champion. Then ang second place is red team, si Jersey naman ang second place, no? Sa badminton, sa male, dominated ng John ang badminton men's. Sila ang nag-champion ng singles A at singles B, no? And then ang kanilang badminton doubles, second place. Okay? Tapos naman, sa badminton girls, dominated naman ng Matthew. Okay? Ang nag-champion sa singles A is ano pangalan doon? Kapatid ni Japon. Si Rose Ann. Okay? And then, sa singles B, nag-champion si Jenny Lynn, Japon. Yung Japon sisters, parang nag-champion kahapon. And then, yung kapatid nila, sa Luke, no? Sa singles, sa boys, sila nag-champion doubles. Yung mga Japon. Champion pong tatlong Japon. Okay? And then sa singles, sa doubles, girls, ang nag-champion po is yung anak ni Ma'am Nelda. Okay? And tsaka si Tintin. Anak ni Kuya Jonel, yung nag-champion kahapon sa badminton. Ito pong happy watching, happy Netflix, minyang butla na yan. Ayan. Kung gusto nyo pong tumawa, iba't ibang klaseng emosyon, ma-excite, no? Matawa ng matawa, lalo na po, meron po tayong wrestling sa third day. Basketball women / wrestling and football. Okay po, no? May nagsasapuan na. Ayan po. Attend po, punta po tayo. I highly encourage because would be our last day. And by the way po, sa larong Pinoy natin, pwede pong sumali ang mga audience. Kung anong team po kayo, respective teams, you are also allowed to join sa larong Pinoy, no? Sa Luksumbabi, ne? Si Mamshi, yan. Si Tita Son, Luksumbabi, ne? So, pwede la po rin. No? So, sa larong Pinoy po, lahat po tayo pwede pong maglaro at sumali. Okay po tayo doon? Amen. Are you excited for our championship game? By the way po, championship game natin, basketball men, basketball women, volleyball men, and volleyball women. And then larong Pinoy. And then, announcement of winners na po tayo. Sa Saturday, last day of our sports fest. I just want to inform you na medyo dikit ang laban. Okay? So, ang madedefend ba ng Mark yung kanilang trono for second time? Magba-back-to-back ba sila? Okay? Tingnan natin yung mangyayari this Saturday. Malalaman natin ang sagot sa Sabado. Lahat po tayo. Okay po ba tayo doon? Okay? So, yung further announcement po ng oras ng pagdating ay ipopost po sa Facebook. Makisabi ko pong mayap. Datang tamo po king oras. Po. Kasi po wala po tayong replay. No? Kung gusto mo kwento na lang, pwede naman. No? Pero wala po tayong replay. So, nag-start po tayo ng maaga para po maaga din po tayong makauwi. Hindi po tayo, actually natatapos kami around 4 No? Tapos na yung event. Actually wala pang 4, natatapos na kami kasi nga talagang we are strictly following the time, no? Maraming mga team na na-default kahapon kasi nga hela po din tangking oras. Niya po. So sa Sabado po, we expect all of you to come on our Sports Fest Championship game.
Sige po, tumayo po tayong lahat and let's labas po natin ang ating mga envelope for our tithes and offerings. Sino na po handang magbigay sa Panginoon? Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Let us pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka na. We bless your name in the name of Jesus. And Lord God, we expect great things from you, Lord God. And as we expect great things, oh God, as we are about to give, oh God, Lord, patuloy, Panginoon, ang bawat ikapot handog, Panginoon, ay magamit sa iyong kaharian, magamit, Panginoon, sa iyong expansion ng iyong ebanghelyo, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng bawat sa naniniwala kami, Panginoon, na hindi ka magpapahuli sa aming pagbibigay. Maraming salamat. We thank you, we love you. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Sige po, pumunta na po tayo sa salita ng Diyos sa umaga na ito. Amen. Ang title ho ng ating mensahe sa umagang ito is Poured Out. Amen. Poured out, living a life fully surrendered to God. Amen. Okay? Kapag sinabing poured out, ibig sabihin, kailangan mong ibuhos. Okay? I-release. You have to release. No? Ang tawag doon, pouring out. Okay? Kapag sinabing pour out the glass of water, ibig sabihin, ibubuhos mo yung laman doon sa baso na pwedeng paglagyan ng tubig. Amen. And sabi daw, we are about to live a life that is fully surrendered to God. Did you know that these people na nabubuhay po na may na talagang complete surrender sa Diyos are the people experience signs and wonders. Are those people who experience miraculous deeds that comes from God. Fully surrendered to God. At bawat isa po sa atin ay tinawag po to pour out. Hindi lang po i-feel ka. Kailangan mo ding may ilabas. Amen. It's like a cycle. No? We are filling in and then we have to pour out. Kasi po halimbawa sa katawan natin, hindi pwedeng hindi nagre-release ng tubig yung katawan mo. Am I right? Umiinom ka ng 8 to 10 glasses of water every day, but you have a way to release excess water through your sweat and through your saliva. Tama ho ba? No? May paraan. Minsan umiiyak ka, pinagpapawisan ka to release. No? Kasi hindi pwedeng hindi siya maging cycle. Kayo ba'y nandyan pa? And bawat isa ho sa atin ay may ibinigay ang Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Binigyan tayo ng Diyos ng oras. Amen. Gift. Amen. Energy. At the same time, yung buhay po. Pero hindi tayo nilalang para i-hoard or i-keep lang yon. Amen? Hindi tayo ginawa ng Diyos para itago o hindi gamitin kung ano man yung bagay na pinagkaloob niya sa atin. Kayo ba'y nandyan pa? Ni-reveal po ng salita ng Diyos that we are filled so we can be poured out. Amen? And to be poured out means to offer your life is a sacrificial act of worship through obedience and love. Amen. Not merely to be used up, but to be invested, spilled, and offered fully to God and others. Amen po ba? According to, let's open our Bibles in Romans 12, verse 1. Ang sabi dito, therefore, NIV, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Ang sabi niya, to offer your bodies as a what? Living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
offer yourself. Offer your bodies as a living sacrifice. Holy and what? Pleasing or accepted to God. Pati mag-offer ka, kailangan accepted. Kailangan pleasing. Hindi ka ba pwedeng i-offer ang sarili mo sa Diyos na hindi pleasing? Na hindi acceptable. Kaya nga, if you still remember the story of Abel and Cain, di ba? Yun yung story ng unang pagpatay, first murder that happened in the Bible. Ang magkapatid, no, si Cain at si Abel, no, kinalugdan ng Diyos dahil yung ino-offer niya is pleasing to God. While Cain offer the leftovers. Alam niyo po, nakakalungkot minsan nang ino-offer natin sa Diyos kung ano yung natira sa atin. Kayo ba'y nandyan pa? I am not talking about money here. What I'm talking about ourselves. Amen. Ang ibinibigay mo sa Diyos, yung natitirang oras mo. Hello po. Kung anong matirang oras mo sa araw na yon, yun yung gagamitin mo, bibigay mo sa Kanya. Hindi po ako galit ha. Nagpapaliwanag lang po ako. Amen? Kayo ba'y nandiyan? Kung ano yung matirang lakas mo sa araw na yon, yun ang ibibigay mo sa Diyos. Yung talento mo na tinatago mo, na ginagamit mo sa iba, pero sa Diyos din mo ginagamit. Nakakalungkot. Pag tisti tayo, ikain makaniniya. Uy. Let's try to reflect. Baka po minsan may pagkakataon na, kapatid, nagiging kain tayo. That we are about to give, kung ano yung binibigay natin sa Diyos, yung tira-tira natin. Anong sabi ng Bible? Proper worship is holy and pleasing to God. Acceptable sa Diyos. Everybody say the word acceptable. Amen. Bakit po minsan, bakit ikain pete na iwalin na, o yung kapatid na? Envy. Because yung nag-o-offer ng pleasing sa Panginoon, kinalugdan ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Ikaw ba, kung nandito ka, papipili ka sa dalawa, sinong mas ipapriority mo? Siyempre yung nagbigay ng maganda. Kayo ba'y nandyan pa? No? Sino yung mas uunahin mo? Siyempre yung nag-e-effort. Yung ibinibigay ang kanyang talento, oras at buhay sa Diyos. Kayo ba'y nandyan ba? Kaya po yung mga nag-o-offer ng tira-tira, mainggitin. That's true. Panay na sister ring ako sa ng pastor. Panay nang mapalad ding mabanggitan ng pastor. Hello? Panay nang gemas. Babanggitan ng cell group leader ko, kami namin papansin. Kapatid, i-evaluate mo. Are you giving your pleasing and accepted to God? Or you're just a Cain who is offering what's left? Sa tithes, paano tayo nagta-tithes? Gross or net? Gross. Amen. Amen. How to pour out? Ano po ba yung kailangan gawin para po ma-maximize natin yung talento natin, yung oras natin, yung energy natin para sa Panginoon? Number 1, the first pouring out, repentance and surrender. Ang sabi po dito, the need to be emptied before we are filled. Kapatid, kailangan wala kang laman. Kailangan empty ka. Before God pours out His Spirit into a person, He first called them to be emptied. Kailangan maging empty. Empty saan? Sa pride, sa bitterness, sa sin, and all things that are unclean. Amen. Dahil kung malumi ang lalagyan mo, kapatid, kahit anong buhos mo dyan, madumi pa din.
Can I hear an amen? 2 Timothy chapter 2 verse 21 says, those who cleanse themselves from the latter will be what? Instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any what? Good work. So we have to make ourselves empty and clean. Paano po tayo magiging empty and clean? We have to repent. Alam niyo po, hindi lalagyan ng Diyos yung madumi. Pasi po pat siya, di ba, ing marinat apidukanan, dininan meng laman, nang malyari kang laman, masayang yamo, ale. Sino dito nagluto ng adobo tapos di niya huhugasan, magluluto siya ng sinigang bigla? Di ba? Yung nagsesebo-sebo pa yung gilid. No? Di ba? Hindi, first thing ka rin gagawin mo, huhugasan mo muna yung lalagyan. Para pag nilagyan mo ulit, malinis ang nakalagay. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Our lives must first be what? Cleansed by repentance before they can be vessel of God's glory. Amen. Kapag pa sinabing repentance, ano kasi ibig sabihin ng repentance? Pagsisisi or KRE, pagbabago ng isip. Manal ba yung reels? Na-joke lang. Okay. Amen. Yung mga taong ayaw magbago ng isip, hindi po malalagyan. Kahit anong gawin mo. Kahit anong preach mo. Kahit anong invite. Pag po ang tao ayaw magbago ng isip, gusto niya yung dati pa din, kahit anong invite mo, wala kang magagawa. Kahit si Jesus sa bumaba dito. Kaya nga anong first preaching ni Jesus? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magbago na kayo ng isip. Change the way you think. Di ba? When Mary Magdalene, kilala niyo po si Maria Magdalena. Maria Magdalena ho sa Bible, di ba? Ano siya? Ano yung trabaho niya? Ano po siya? Bayarang babae. Okay? Nahuli siya nakikiapid sa asawa ng may asawa. Ang parusa, patayin sa batas. Kasi yun ang batas nun eh. No? Pag nahuli ka nakikiapid sa asawa ng may asawa, ang kaparusahan ho, no, during the time of Jesus, is papatayin ka sa pamamagitan ng pagbabato. Based on the law of Moses. Based on the law of Moses. Okay, ganon. No? Pero nung naka-encounter niya ang Diyos, anong sabi ni Jesus sa kanya? Your sin had been forgiven. Pero, may sinabi pa siyang kasunod, go and sin no more. Humayo ka at huwag nang magkasala ulit. Totoo, pinatawag tayo ng Diyos. Naniniwala ba tayo pinatawag? Yes. Pero may sinasabi ang Diyos, huwag na tayong magkasala ulit. That's repentance. Ako na po ulitan, Lord. That's repentance. Kasi, kapag change mo ang pag-iisip mo, ayoko nang mabuhay doon sa kasalanan na ginagawa ko dati. Gusto ko bago na yung ginagawa ko. Gusto ko yung gagawin ko nakaayon sa Diyos. Kayo hubay nandyan pa? That's repentance. Alibot ang sorry ko. Actually, minsan nagagasgas yung word, sorry. Amen? Ne po? Ito kayo nakakaloko. Minsan kahit di mo kasalanan, ikaw yung sorry. Tama ho ba? No? Pero kapag sinabi mong repentance, I will never do that again. I will turn from my wicked ways and I will follow the Lord. That's repentance. Amen po ba? Kaya ano sabi ng Psalms 51? Verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Alam niyo po, God does not despise your brokenness. He welcomes it. It is the only place He can truly pour His Spirit into.
You cannot carry both your sin and your calling. One must be laid down for the other to rise. Kaya nga, po pwedeng sabi, magkasala ka, tsaka kasusunod kang Lord, pwede ito. Kailangan, mamili ka. You will follow your calling or you will go sin. Amen po ba? Anong tawag sa ganon? Yung nagkakasala tapos sumusunod daw. Anong tawag sa kanila? Lukewarm. Hindi pwedeng ganon. Ang sabi ng Revelations 3, I will spit out of my mouth, sabi ng Diyos. Ay sala sa init, sala sa lamig. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. If you're about to fulfill the call, then do it. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Praise the Lord. Sabi niya, one must be laid down for the other to rise. Kaya nga, alam niyo po, meron akong, may sinabi yung dating papa. Hindi po yung ketchup, no? Yung dating papa, ang sabi niya, if a person is a gay and follows the Lord, who am I to judge? Sabi niya. Sabi niya, who am I to judge? Kapatid, you cannot follow God and continue sinning. You cannot do that. Amen. God is holy. Ano sinabi na binasa natin? Holy and acceptable and pleasing to God. When you are offering yourselves to God, you have to make sure that it is pleasing to the Lord. Hindi pwedeng may sabit. Kayo ba'y nandyan pa? No? Kaya nga sabing ganun, no? We cannot erase and remove the absolute, nung pagiging absolute ng Diyos. That God is holy, God is acceptable, and God is righteous. Amen po ba? At yun, yung kaya nga, di ba, yun ang isa sa, binigay niya sa atin, is yung salita na repent. We have to live. And in the kingdom of God, righteousness is so important. Amen? Hindi niya lang sinabi, seek ye first the kingdom of God. Hindi yon may kasunod. Anong kasunod? And righteousness. Amen? Alam niyo po, ang kingdom at righteousness po hindi pwede paghiwalayin. Kayo ba nandyan pa? Ibig sabihin, sa kaharian, kailangan po may pamantayan. May gobyerno. Good governance, sabi nga ni Vico Soto, di ba? Good, may pamantayan. Ano yun? Katwiran. At hindi pwedeng may katwiran, tas walang kaharian. Kasi wala kang role model. Tama ba? May righteous, pero wala kang pinagsasubmitan. And Jesus, our King, is the perfect example of righteousness. Amen. Kaya ayaw mo pwedeng pikaw, kingdom and righteousness, may pwedeng pikawani. Hindi pwedeng paghiwalayin. If you are in the kingdom, you are righteous. And if you are righteous, you are in the kingdom. Kayo ba'y nandyan pa? Naiintindihan po natin. Amen. At alam niyo po ba, no, especially with what's happening right now, no, ang mundo ay pasensitive na ng pasensitive. Di ba? Habang yung mga nagiging ngayon, yung mga nasa edara namin, mga 30s, mid-30s, masyado lang sensitive. Yun yung kulturang nakikita nila sa yung woke, sa West, woke culture. Are you familiar with the woke culture? Na tayo, yung mga Pilipino, napakapal na mga balat, hindi madaling magtampo. Tama ho ba? Di ba? Kapag halimbawa, awsa kaya ka, buknoy. O buknoy, ako mapipikon. Di ba? Tapos kapag tinawag kang, example, lagyan mo, Patrick, nagagalit ka. Kasi feeling mo, dahil di ka tinatawag ng feeling mo, galit sa'yo yung tao kasi tinawag ka sa first name. Di ba? Pag tinawag ka sa first, Patrick, may mukha ka ba ako? Tayo mukha ako sa buknoy. Di ba? Naalala niyo yun? Kapag di mo tinawag sa alias, feeling ng tao, galit ka sa kanya. Tama po ba? At saka minsan yung mga, natin, yung mga alias natin, yun endearment, appreciation.
Kapag tinawag ka sa pangalan ganyan, ibig sabihin, this person is so important to you. Gawin mo ngayon yan, hindi na. Makukulong ka. Basta mo nipiki ka rin. Diba? Pag di mo siya tinawag na piki, nagagalit siya sa'yo. O, tayo mo ko, ausam mo kung nakilagyo ko. May mga kabaka ko. And ngayon, napaka-sensitive. Hallelujah. Ng mga kabataan. May mo pigbigyan, maglayas la. Totoo ini. Totoo ini. Yeah. Yung iba may boyfriend. Kababatang edad. 13 years old. Ako 13 years old, nanonood pang anime eh. Amen. Babad, alam niyo, namimiss niyo ba yun mga nanay, yung telebabad? Yung mga anak ninyo pag alas 3 ng hapon nanonood ng TV. Di ba? Ano pa yun? Yung, minsan nga nakikinig kami ng radyo ni Ma'am Jera. Bigla akong napunta dun sa nostalgic na tunog ng radyo, yung kay Tia Deli. Sa inyo? Iya de. Kasi pag narinig ko yun, matutulog na ako ng hapon. Di ba? Sa ilalim ng lamesa. Pag naririnig ko yun, yung tunog na yun, di ba? Yung tunog ng ng Far East Broadcasting Company, no? Yung tunog ni Tia Deli, napaka-nostalgic. O ngayon, pinapakinggan ng mga anak ninyo? Bakit ba nagkaganto ang daming tukso? Tungdong ka. Diba? Ano? Diba? This world is so sensitive. At alam niyo po ba, sa kaharian ng Diyos, bawal lang sensitive. Amen. Sa kaharian ng Diyos, bawal lang naiinggit. Amen. Kasi sa kaharian ng Diyos, total submission and surrender to God. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Nakakasunod po tayo. Number 2, we are filled for a purpose to be poured out. John 7:38. Whoever believes in me, as Scripture has said, andito, rivers of living water will flow from him. Ano yung una? Kailangan mong maging empty and cleanse bago ka ma-pour out. At pangalawa, sabi niya, tayo ay nilagyan ng Diyos dahil may dahilan siya. May purpose siya. Kaya ka finil ng Holy Spirit at nag-empower siya sa'yo, ini-empower ka ng Diyos kasi meron siyang may magandang layunin siya sa'yo. Amen. You're not a reservoir. Ano yung reservoir? Yung nakastack na tubig. You are a river that flows. Amen. Hindi kayong nakastack sa sa tank. Sa tangke, kapatid. You are a river na kailangan dumadaloy. Umaagos po. Amen. The Holy Spirit flows in you, through you, not just to you. Hindi lang dumadaloy, ano tawag doon? Hindi ka lang na-fill in ng Holy Spirit. Hindi lang siya nananahan sa'yo, pero dumadaloy siya sa'yo. Hindi ka finifill ng Holy Spirit para makaramdam ka lang para maging okay yung pakiramdam mo. Alam mo ba, minsan masyadong selfish. Burita mong ma-fill tamo ng Holy Spirit, eta mo bisang mag-release. Eta mo bisang paggamit. Can I hear an amen? Lord, gusto ko kitang maranasan. Amen. Pero ayaw mong marami pong Kristiyanong ganyan. Totoo to. Okay na ako mag-attend cooking church every Sunday. Kapatid, may mangyayari, I guarantee God is with you. But, and I tell you this, yung inaasam-asam nating miraculous things, only those people who are willing to be poured out are the ones who are going to experience it more. I'm not saying you will not experience a miracle. I'm not saying that. But I'm trying to say is,
yung mas. Amen. Mas makikita ang magandang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kayo ba'y nandyan pa? The Holy Spirit flows through you, not just He doesn't fill you so you can feel good. He fills you so you can overflow to others through what? Love, service, generosity, and truth. Kapatid, nararanasan ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan mo. Hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo. Hindi lang ikaw ang nabibless, pero meron pang ibang taong nabibless. Nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Nararamdaman ang kabaitan ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya luguran nyo po, RRF leader you. They are willing to pour themselves out for you. Luguran nyo po ang asawa yun na magdala kayo, Kenny. Because they are willing to pour themselves out for you. Alam nyo, ala naman po rin partners tamo Keno, rin kaya katamong asawa, nung etaya pinor out, karela yung lugod ng Gino. Amen, maniwala ko po ka rin? As in talagang matindihang panalangin. Hindi man instant, pero dumating yung pagkakataon na Diyos na ang nangusap. At pag Diyos na ang nangusap, kapatid, walang pwedeng humadlang pag Diyos ang nangusap. Kaya naaalala ko to no? Gaano, si Pastor Freddy, gaano niya ine-exercise yung authority niya bilang padre de pamilya sa amin nung mga bata kami. Kaya bakit lumaki kami sa church? No? Talagang exercise yung authority ng tatay. Ganun kahalaga yung ano sa kanya. Yung, ang tawag doon? Ay, sa mga nakakilala sa tatay ko, no? Yung, kapag Sunday. Amen. If meron man po ang kinakatakutan, ang Diyos at ang tatay ko. Mas takot ako sa tatay ko kaysa sa multo. Hindi po totoo. Kung kilala niyo yung father ko, talaga namang, Ay, kapag alas 5:30 ng hapon, wala, expect mo yun, tatawag na. Ako nanginginig na ako nun eh. Hindi kasi talagang alam mo, talagang bahay ni Kuya, conference room. Okay, pa. Ganun talaga. Ganun yung makantaya po ang ano. Pero one thing that I really admire with my dad, kahit na sabihin mong, no, may advantages and disadvantages, no. One of the nakita kong advantages is hindi kami nabarakada. Hindi ako nagkaroon ng tinuruan niya kaming maging mamili ng mga tamang kaibigan. Amen? Tinuruan kami ng tatay namin na paano mamili ng tamang tao na pakikisamahan. Na hindi magte-take advantage sa amin. Na hindi kami dadalhin dun sa masama. Amen. At isa sa pinakamahalagang ginawa niya is lumaki kami sa church. Amen po ba? Pag sinabi niyang Domingo. Amen. No, pag pupunta kami sa pupunta kami sa cell group. Kasi kami town proper ng cell group namin sa church, hatid sundo kami. Talagang wala kang chance makapaglakwat siya. Yung ginagawa ng mga bata, tara, magtatamuking gay. Magtatamog glorieta. Yung mga ginagawa ng mga bata, ay kami, wala kaming, alam mo yun, pupunta ka lang ng perya, hirap na hirap kami eh. Yung lalabas ka lang, manonood ka naman, nagpipinitensya sa kakutod, hirap na hirap kaming magpaalam. No? Kaya nung nawala siya, talaga namang laking adjustment. No? Kaya siguro po, hindi iyo kami asisit, makanini kami amano. Pastor Jing, lupa yung masungit. Right? Kasi po, yun yung kultura. Amen. At isa sa mga tutunan namin, paano tayo magpapagamit sa Diyos. Kapatid, baka sabi sa katabi mo, you're not a reservoir. Ay, reservoir. Yung pong imbakan ng tubig.
That is a reservoir. Kasi po, ang imbakan ng tubig, hindi dumadalo yon, nakastuck lang yon. Saan po namumugad yung mga dengue? Yung sa reservoir. Yung stagnant water, yung hindi dumadaloy, kapatid, doon po namamahay ang dengue. Alam niyo po ba, kapag ang talento mo na naging reservoir, mawawala. Mawawala, masisira. Ang sabi ng Bible, kukunin ibibigay sa iba. Pag hindi tayo nagpagamit. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang pinipiling edad. Amen. Walang pinipiling height. Kung may height requirement lang, di na ako pumasa. Amen. Walang pinipiling, wala siyang level of competence in terms of academic. Alam niyo po, marami kaming nakilalang mga lingkod ng Diyos na hindi nakapagtapos ng aral pero napakatatalino ng tao. Bakit po? Pinatalino sila ng Diyos. Through the wisdom of God that was given unto them. Alam niyo po, ang human intelligence, ang knowledge, nakukuha po yun sa content. Magbasa ka, makukuha mo yung knowledge. Pero ang wisdom po nanggagaling sa Diyos. Amen. Ito pong patsakasabi ay talagang, kumbaga kapag meron kayong tao na full of wisdom, yung kapag nagsalita sila, lahat ng sinasabi niya pwede mong i-quote. Nagiging quotation yung mga sinasabi niya kasi talagang it makes sense. Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Ang sabi dito, no? Galatians 5:22 verse 23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control." These fruits are not decorations, kapatid. Nasa iyo yung mga yan, pero hindi decoration yan. They are provisions for other people. You were filled to feed. Amen. If your faith ends with you, it hasn't gone far enough. Kung ang pananampalataya mo lang, kapatid, ay yung nasa iyo lang, ibig sabihin ng kapatid, hindi lumayo yung pananampalataya mo. Amen po ba? Magbibigay po ako ng mga halimbawa ng mga characters sa Bible na talaga nag-pour out sila. Number 1, David and his mighty men. 1 Chronicles 11:17-19. Ang sabi dito, David longed for water and said, "Oh, that someone would get me a drink of water from the well near the gate of Bethlehem." So the three broke through the Philistine lines and brought it back to David. But David refused to drink it. Instead, he poured it out to the Lord. Tingnan nyo. These people risked their lives for David for a water to drink. No? The warriors risked their lives to honor David. Yet David recognized their courage as too sacred for his own pleasure. Amen. Parang sabi ni David, because of your courage, parang hindi nararapat sa akin to. Kaya yung ginawa niya, ibinigay niya sa Diyos. Look how selfless David is. Inutusan niya para kumuha ng tubig, ng inumin. Pero talagang nirisk nila, talagang they broke the Philistine lines. Kumalanda nung talagang nirisk nila yung buhay nila para kay David. Nung binigay kay David, no, ang sabi ni David, I am not worthy for this. I am not, parang hindi ako karapat-dapat dito. Ang binigay niya sa Diyos. Kapatid, are we treating what others have sacrificed for us as sacred? What do we do with what costs someone else's life, effort, and time? Anong ginagawa natin sa mga taong nagbibigay ng oras, panahon, buhay sa atin? Are we treating them sacred like David? Amen. How do we treat our pastors? Our cell group leaders? Our husbands? Our wives? Our children? Are these people sacred to you? Yes. Amen.
Hindi lang po yung mga cell group, sa pamilya. Kapatid, hindi lang ang mag-asawa ang sacred, pati yung anak, sacred din. Dahil minsan, may sasabihin ng anak na nakokorek ang magulang. Minsan, ang mga anak ang nagiging dahilan bakit nagbabago tayo ng isip. Amen. Minsan mapagal na ako, mapali ko buntok. Pachikit king anak ko mo, wala yung pali ni buntok. I see a bird. Ano naman yan? Di ba? I see, mamagkanyan-ganyan niya mo, yan ako. May lako kapagal. Di ba? I see a bird, jamo. Ne? Ano yung ginagawa niya? Ano ginagawa niya kagabi? Yung mga ganun lang siya. Papatihulog lang siya, nawawala yung pagod mo. Yung effort ng mga anak mo para pasayihin tayo. Amen. Yung effort ng mga anak natin to give us good grades. Kaya ako sobrang nalulungkot doon sa mga napapanood ko sa Facebook, yung wala man lang yung magulang sa araw ng graduation ng kanyang anak. Ano yun? Di ba? Yung po gagawan na Ang graduation po ng anak niya isang beses lang. Hindi siya kamukha ng birthday na araw-araw. Amen. Yung po every year in graduation. Kaya nga anak, tama po, lulang beses graduate or 4 or 5 kung mag-doktor la. Elementary, high school, college, masters, and doctoral. Kung mag-aabot sila doon sa post. Pero madalas, 3 lang. Sa buhay po ng isang kabataan, 3 beses lang siya gagraduate. Let's treat them sacred. Kaya ako sobra ako nalulungkot pag may nakikita akong ganun no? Yung sa araw ng graduate. Ito pa! Sa mga anak po natin, minsan lang po sila ikakasal. Ing birthday po. Kaya po dinagol na po rin anak yo. Yula po pakilaman king kasal dan Invite may makanini, invite may makanyan. Hayaan nyo po sila. Kasi sila yung magde-decide. Pwede kang mag-suggest. Pero pag nag-suggest ka, sinabi lang, Emia pwedeng invite kasi Emia Gyu. Now, that is pa dyan. Kami mo Yung ipapanood ako sa social media, talagang nagtatampo yung magulang. Alam niyo po, sa araw po ng kasal, ang pinakamasaya dapat doon, yung mag-asawa. Natuwa naman ako nung kasal ko talagang yung mga magulang namin, wala sila mang ginawa ko doon, suportahan lang kami. Okay niya, sige. Kulang niya, sige. Hindi po sila yung, so we're so blessed that during our marriage talagang, our parents really supported us kung ano yung maibibigay nila. No? Tahimik lang yung mga yan Ganyan kasi yung mga yan, di ba? Yung mga parents, tahimik lang yan. No? Kayo ba'y nandyan pa? Amen. Treat them sacred. If I say the word sacred. So if I say the word sacred. Po nga sa wata mo, are we treating them sacred? Hello? Bubulad? Ano teacher's enemy number 1 niya ba? Or are we treating them sacred? Okay? Amen? If you have if may anak po tayo, you are a husband and a wife and a parent at the same time. Amen. Ulingi kami pong lalaki, tahimik kami mo. Diba? Tama po ba? Diba? Are we treating them sacred? No? Amen. We have created differently by God. Naniniwala po kayo doon. Amen. Magkakaiba tayo. Amen. Kaya mga tatay, mga kalalakihan, huwag tayong aalis ng bahay na hindi tayo nagpapaalam at hindi natin sasabihin kung anong oras tayo uuwi. Yari tayo doon. Panigurado yon. Amen? Expect mo. No? Kumakalans yung kahit pakanan mo yung pakinabuklat, inggit, damdamanin ng asawa mo. Sabyang ko kaya yun yung isa sa pinakaayon ninyo, aalis ka ng bahay, hindi mo sasabihin saan ka pupunta at anong oras ka uuwi. Ay, naku po. Nakagana na sa'yo sa pinto.
Tama ko ba? Ha? Amen? Amen? Ano bang weakness sa mga, ano yung weakness sa mga asawang babae? Anong weakness nila? What I'm trying to say, lambing. That's one. Amen. Know the love language of your partner. Kasi sobrang mahalaga yun. Amen. If we are treating them sacred, no? That's one of the best things. With our families, with our cell group leaders, with our, just like David. Amen. Amen. Pangalawang example po, the widow of Zarephath. Are you familiar with this? Sabi ito, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour and a jar and a little olive oil in a jug. Then Elijah said to her, don't be afraid. First make a small loaf or bread of me, for this is what the Lord of God Israel says, the jar of flour will not be used up in the jug of oil and will not run dry. Ito po ay nagkaroon ng tagtuyot sa lugar na ito. At meron pong mag-ina doon na huling kainan na nila yon. Na yung gagawin nilang tinapay, after nilang kainin yon, wala na. Ngayon po, merong dumating na lingkod ng Diyos, si Elijah, si Elias, dintang niya po. Ito taulida niya mong kanan. Inyad niya po. Imagine mo kapatid, huling skyflakes na lang ng tinda mo. Dumating ang lingkod ng Diyos, sabi niya, nagugutom ako. Paggawa mo na akong tinapi ng Elijah Anong ginawa nung women in Zarephath? She honors the man of God. At ang nangyari po, sa pagpapatuloy po ng storya is, yung pong lalagyan niya ng flour at yung oil, hindi po naubos ang laman. Amen po ba? The widow obeyed the word of the Lord through Elijah, even though she faced starvation. Her act of pouring out her last supply became the gateway to her abundance. I pour out this to the man of God. At yun ang naging dahilan, bakit po naging abundant ang kanyang buhay. Hindi ko po sinasabing pakain nyo sa amin yung huling kakainin nyo. Wala po akong sinasabing ganyan. Wala rin po akong sinasabing pagdating nung, anong ibig sabihin? Honoring. Amen. Another example in the Bible, aside from the widow, is Mary. When Jesus came, si Mary poured himself out to Jesus. Submitted himself to Jesus. Amen? Ano yung binigay ni Mary kay Jesus? Yung oras niyang makinig sa aral. Yung isa nag-pour out din effort. Manggugoya pong kalami. Marta, nagluluto. Busy. Amen. Nag-pour out din ba si Martha? Yes! Kaya lang may pagkakaiba. Alam niyo po bang mas gusto ng Diyos na nag-spend time ka sa Kanya kaysa yung ginagawa mo para sa Kanya? Ulitin ko. Mas gusto ng Diyos na nag-spend ka ng oras sa Kanya kaysa yung ginagawa mo para sa Kanya. Ito yung katagang sinasabi ni Pastora. Busy tayo sa kaharian pero sa hari hindi. Ang nangyari kay Martha, ito pa yung matindi. Inutusan na ipay Lord. Sinabi na, Lord, ka ba mapagabagay na susupang wali ko? Sabihan mo namang supa na ako, di ba? Sabi ni Jesus, Martha, Martha, Martha. Sabi nga ni Jesus, merong nakuha sa meron na hindi mo nakuha. Kayo ba'y nandyan pa? Willing to pour out themselves. Amen. God often performs His greatest miracles in our emptiest places.
Naniniwala po ba tayo doon? Kaya nga sabi ito, scarcity is not always the end. Sometimes, it's the beginning of your miracle. Kapatid, pag nagkukulang ka, hindi ibig sabihin hanggang dun ka. Amen. Pag wala, akala mo hanggang dun ka na lang. Hindi, kapatid. Dun nag-uumpisa sa wala. Amen. Yung akala mo, it's the end for you. Hindi mo alam. In your emptiest moments, in your emptiest places, that's where God will do something just like this woman in Zarephath. Yung walang-wala na siya. Diba? Kung marinig yung mga kwento ng mga talagang naging successful, nung walang-wala sila, dun may ginawa ang Diyos. Amen. Kayo ba'y nandyan pa? Anong ginawa nila? They poured themselves out for God. Number 3, another example. Yung pong woman na nag-buhos ng alabaster jar. Di ba? The woman with the alabaster jar of very expensive perfume. Kumbaga po, ano to? Versace or Hermes, pabanglo. Binyene ka Jesus. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly, bakit mo sinayang? Diba? Ang alabaster jar ng expensive perfume, napakamahal, pero binasag niya para sa Diyos. Kapatid, tayo ba? Ano ba yung handa nating basagin para sa Diyos? Hello. Amen. Hallelujah. Anong sabi niya? Often, these people who experience the greatest miracles are those people when they are empty. But Jesus said something, she has done a beautiful thing to me. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. The alabaster jar was not just open. Ano siya? It was broken. Hindi siya binuksan lang, binasag siya. Brokenness releases the fragrance. At alam niyo po ba, kapatid, ang pagsamba will cost you something. Worship cost you something. Kapatid, when was the last time your worship cost you? Yung oras mo, yung comfort mo, at yung resources mo. Amen. Sabi nga kanina, no, ang topic kanina sa youth service, it's about worship. Ang sabi nung preacher natin kanina, sabi niya, if pumunta ka sa church para maging komportable, hindi ka sumasamba. Dahil walang sumasamba sa Diyos na komportable. If you're not willing, if you're not just there for you to be comfortable not to sing, sabi nung preacher, not to even close your eyes for God or to lift up your hands, then there's something wrong about you. Amen. Kaya nga sabi dito kapatid, you don't need public approval to give God your private worship. Like this woman, she broke the glass for God. Ibinigay niya yung expensive na meron siya para sa Diyos. And worship, whether you like it or not, will cost you something. Ano ba yung meron ka ngayon? Naghanda mong ibigay sa Diyos. Amen po ba? Do we have a private worship time with God? Meron ba tayong oras talagang, no? Babalikan ko yung sinabi ko kaninang una, yung often people give God what's left. Nakakalungkot yun. Ibibigay natin kung ano yung tirang oras natin sa Diyos. Na pwede mo namang makasama ang Diyos every minute, every second, every day of your life. It's possible. You can experience God while working.
Habang nagtitinda ka. Amen. Habang gumagobra ka. You can experience God. Amen. Bakal kuya. Actually, itong nakaraang linggo na to, talagang ano din eh. Nakos ka rin? Talagang may subok ko naman. Kasi, ang tawag doon, what happened was, they really want me to put into another place sa work. No? Tinawagan ako ng isang co-teacher ko. Ang sabi niya, Sir, atin tamong migkausan ng excess teachers in DepEd. Are you familiar with that? Nagkaroon ng excess teachers sa Department of Education. Ngayon, isa ako sa pinakabago. Ang nangyari, dahil kumonti ang mga sections, dinadala ako sa SPED. Sa mga pipibulag. Sabi ko, ma'am, ako, malay-malay akong turo kareta. They want me to be part of the SPED without a salary increase. I can do it if the price is right. Joke lang. No? Hindi po kasi, meron po kasing SPED ranking di ba, sa DepEd. Iba po ang sweldo ng mga SPED teachers, mas mataas. Kasi ibang stress level nga naman. Sir, meron po kayong 3-section sign language po. Ha? Alam ko lang ganun eh. 3-section sign language. Tapos po, sir, yung isa, sir, sabi niya, magbabasa po kayo para sa mga bulag. Tapos sabi ko ganun, I am Wing. Kiyawa ko. Pwede po ba, ma'am, isipan kaya pa? Ako may ganbing desisyon. Kasi sir, sabi na, nung may pilinan ni Niana, may release ka, may lipat ka liwang school. Sabi ko, ma'am, I was caught off guard. Can I call you back? Ginising ng asawa ko. Talakad chicken. Sabi ko, ito, tinan nyo. Paano kami mag-response regarding this? Tinawag, ganito yung scenario, ganyan. Sabi niya, ikaw, sa palagay mo, nasan yung peace mo? Tawagan mo kaya yung mentor mo. Tinawagan ko yung mentor ko. Yung isa, Christian din kasi yung yung aking MT, yung mentor ko, Christian din siya. Alam niyo po ba, isa sa mga testimony ko, ino-observe niya ako, nangusap ng Lord sa kanya, pwede ba grade ni king observation kasi pastorya. Yes! That was the revelation of kinikwento na ako. Balo mo, pastora, niyang mag-observe na ka. Although tingkang slight improve, na kailangan improve. May ngusap Lord ka ako, sabi ni may bababayan, pastorya yan. Anak nung Lord kayo. Ngayon sabi ko, ma'am, makanini po yung scenario, makanini. Ika sir, makanyan. Kung nanuing kaya ng Lord kaya ka. That was the word. Sabi ko, pray ko. Sabi ko, Lord, ako para kayo, kita lang ng SPED. Kasi in the first place, it's not my specialization. For 1 year, I will not be comfortable in teaching. I will not give my 100% best. Yung gagawin mo yung isang bagay na alam mo, hindi ka, kasi po iba, may training yun eh. Sa mga SPED teachers, kasi may special training yun. Ang sabi ba naman nung sir, may libro naman. Ngayon, sabi ko sa aking department head, sabi ko, ma'am, siguro ma'am, kaya magpa-excess na ako pa. Sabi ko, as much as, po sa kaya ko ngayon, kasi gauging my knowledge and my skills as a newly employed DepEd, DepEd teacher, ayoko pong makompromiso yung mga bata dahil hindi ko na ibibigay yung pinakamainam para sa kasi hindi po yung ibang training yon. Magpa-excess na. Sige sir, sige po, makanyan. Kinabukasan, tumawag siya. Sir, makanyan? Sir, agawan ko ng pangaral para na. Dalada ka senior, kaso English, Science and math naman ka. Sabi ko, ma'am, okay mo. Science and math. Yung science, okay pa ako kasi favorite subject ko yung science talaga eh. Lalo sa yung mga parts of the body, yung anatomy talagang circulatory system yan, nervous system, kabisado ko rin yung mag-aral ko. Favorite king science talaga. Science.
Yung math, pag worded problem tapos pera, okay ako doon. Di ba may kernel, yung mga percentage, okay pa ako doon. Pero kapag y is equals to mx plus b, pero sabi ko, ma'am, sige po. Pero ma'am, sabi ko, pwede ko mag-request science. Kasi mas okay ko yung science. Sige, after that. Kasi talagang naninindigan ako eh. May usap na pala yung Lord, katuwangan ko. Sabi, kami lang ako PHS, ano? Bakit? Kining testimony mo. Nakaloko ko, Lord, kaya Third day, tinan niyo mo gaano ako magsasabi ko, Lord, balo ko, Lord, emo ko paboren. Sabi ko, nung milipat ko man, aliwang school, balo ko, Lord, emo ko paboren. That's the word of the Lord eh. All in. Alang worry. Ako pong migagana ka. Ating kong kapayapan. Milipat ka, obra pastor, kami gagana ka. Ali. Kasi balo ko, napaboren, Lord. All in. Pag sabi sa tuwi mo, all in. Faith lang. Third day, minaus na naman. Sir! Ano mga kanyanin ka kung kaya? Sir, ano? Yan kami gagana ka na. English kapatid na. Kitang dati mo ka. At yung pong part na minsan pakaruga na kaning sitwasyon. To see how you will stand to your faith. How you will stand to the ground na hindi na kaya. Amen. Sir, Ana, sabi naman kanyan, Sir, batang may panatag na ka. That's the word. May panatag na ka. And that's the peace of the Lord. Alam niyo po ba yung nangyari? That God did something na hindi ko alam. Yung palare palang co-teachers ko, paglaban da ako. Sabi na nitang meto nga teacher, balo yo ana, patse peboren tayang may ako'y Sergeant Red Pieces, pagsisyan tamaragul. Sabi ko niyang makay ko, niyang dim ng kay ko to. Sabi ko, Lord, kaya pa, mga kapatid, do not burn bridges. Patse po mig-establish tamong stong relasyon. Karing kaya katamo nga be. Ne? Mo kailangan sabihin, pagtanggol mo kung ilamis mo gawan din part to. Mangusap kay Lord Carelo. Amen? What we did is we prayed for it. Me and my wife. Wala kaming kinausap sa DepEd. No? Hindi ko alam kung sakaling ganun mga, hindi ko alam saan ako school mapupunta, pwedeng miras ko Pandaras, Alasas. Malipi Pandaras. Kalauti Pandaras, San Simon ne. Pasan Simon ne. Pero sabi ko mga yung test, sabi na yung katawangan ko kako, yung testimony tamo at yung PHS. Basta yung gawa mi mo misawa, pig-pray mi ha, Lord, balo mi, we know your plans, kami mag-worry. Minsan po yung sitwasyon, pakaruga na katamo. To see how we will stand to the promises of God. Amen. Amen. Punta po tayo sa principles of pour out life. Meron po tayong mga principles that we have to follow. Number 1, we pour ourselves out to God first. That's the first important thing that we have to do. Psalms 25 verse 1. Ang sabi dito, to you, O Lord, I lift up my soul. Loving people without loving God first becomes idolatry. Naniniwala kayo doon? Kung mahal mo ang tao pero di mo mahal ang Diyos, that's idolatry. God must be the first recipient of your love, devotion, and obedience. The greatest tragedy is not burnout. It's pouring out for the wrong reasons. Ko po sasabihin, tala po luguran ng kakatamong pamilya. Pero sabi niya, kung mahal mo ang pamilya mo pero di mo mahal ng Diyos, that is idolatry. You idolize people. Amen. Number 2, God is worthy of our costly worship. Mark 14:4 verse 5. Why this waste of perfume? It could have been sold for more than year's wages. Bakit mo sinayang yung alabaster jar na yun? Pwede tayong ibenta yan. At binyemeng electric pan mo king church. Pwede tayo pang gamit. At binyemeng vacuum mo king church. Hello po? Pwede tayo pang agamit king bale. Nakakasunod po. Ito po ang isang katotohanan. Worship that costs nothing means nothing.
The woman's perfume was worth a year's wages. Bino po yung value ng alabaster. Isang buong sweldo. Diba? Isang buong taong sweldo yun. But her love for Christ was worth what? Even more. Amen. Yung alam niyo po yung mga nakikita niyong nandito ngayon? Yan. Mga nandyan. Alam niyo po yung mga yan? Donated lahat yan. Donated halos. Yung iba naman, no? Binigay, nanggaling po sa mga leaders natin. They are willing to give. That will cost them. Kayo ba'y nandyan pa? Number 3, there is a price to pouring out. Luke 14:33. Those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Jesus doesn't want a portion, He wants your all. Tulad ng sinabi ko, hindi pwedeng leftovers. Dapat yung buo. Amen. Kapatid, eternal life is free, but poured out life will cost you comfort, convenience, and sometimes reputation, but it is never wasted. Amen. May price kapag pinag-all-in ka sa Diyos. Sabi nga ganun, people will criticize you when you serve God. Right? When you do things that are no longer na nakikita ng mga kapitbahay mo, that will cost you. Ang pagsunod sa Diyos will cost you talaga. Kaya nga ano yung nabanggit ko nung midweek nung minsan? Yung minsan maraming nabubulol dun sa kapag nakilala mo ang Diyos, magbabago ang buhay mo. Talagang magbabago ang buhay mo, kapatid. Dual yon. Magbabago ang buhay mo dahil sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Magbabago ang buhay mo, kapatid, kasi yung mga bagay na ginagawa mo dati, hindi mo nagagawin. Number 4, brokenness is necessary. Psalms 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Brokenness is not punishment, it's a preparation. You cannot offer your full fragrance until your shell is shattered. May mga pagkakataon po sa buhay natin talagang we will experience that shaking part. And then those your brokenness, that's where God will lead you into something. Amen po ba? Number 5. Obedience requires risk. 1 Chronicles 11. David's warriors risked their lives. Obedience is risky, but it honors God. Obedience is always risky, but never regrettable. Bakit po? Minsan may pagkakataon po sa buhay natin that God will ask us to do something na napaka-risky. Di ba? Yung di mo alam anong mangyayari susunod with your human knowledge, but you obey. Right? Let's say, God asked us to give this, God asked us to give that, God asked us to go with this person, bless this person, bless this one, give what you have for these people. A sort of obedience to God. Amen po ba? Risky? Yes, kasi you don't know what's going to happen. But you follow. Amen. Sabi nga, risky but never regrettable. Once you see the fruit, once you see the purpose, it will never be regrettable. Amen po ba? Ito, gusto nyo to. Obedience brings what? Multiplication. 1 Kings 17:16. Yung jar nung woman in Zarephath, hindi nag-run dry. When you give all to God, He gives back in divine ways. Amen. Number 7, Jesus was the ultimate drink offering. Philippians 2:6-8. He made Himself nothing by taking the very nature of a servant and became obedient to death, even death on the cross. Psalms 22 verse 14. I am poured out like water and all my bones are out of joint. Jesus poured Himself out fully in humility, service, and death for you. If Jesus Himself poured Himself out for you, how can you offer Him anything less than everything? Kung ang ating Panginoong Jesus, binigay niya lahat para sa atin,
how much more tayo, hindi natin maibigay lang lahat para sa Diyos. Kaya nga, di ba, nung marriage counseling namin ng asawa ko, tinanong ako ni Bishop, handa ka bang mamatay para sa asawa mo? The answer is yes. Handa po ang mamatay para sa asawa ko. Alam mo daw, may in-interview daw si Bishop ng gano'n, hindi daw makasagot eh. Even in death, Jesus did it. Amen? Hanggang kamatayan, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Amen? And number 8, a life poured out refreshes God's heart. Exodus 29, verse 18. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. When you give all to God, you refresh His heart, you bring Him joy. Alam niyo po, the highest form of gratitude is generosity. Amen. Conclusion na po ako. Live a life fully poured out. Kapatid, huwag tayo maghintay na mag-pour out accidentally dahil po na-burn out tayo or napagod tayo. Amen? Choose to what? To intentionally offer your life as a fragrant sacrifice to God. Minsan nagpo-pour out tamo dahil puting milyari ngayon masanting. May pagalta mo or let's say, na-burn out ka. O, sige, dito na. Ang sabi dito, choose intentional offering as a fragrant sacrifice to God every day in every way. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7. Sabi dito, I am already being poured out like a drink offering. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. Meron po akong mga tanong dito. What areas of your life, of our life, we are still withholding from God? Who is drinking from the overflow of our life? Are we ready to be poured out, even if no one applauds us? If today will be our last day, could we say, I gave everything back to the Lord? Amen po ba? Kaya ngayon kinanta natin kanina, no? I give you my heart. It's pouring out to God. Can we all stand and let's worship the Lord? Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. This is my desire to follow you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have, All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. sing. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment, every moment I'm Lord, away. have your way. Lord, have your way in
praise your name. Yeah, yeah. All the glory belongs to you, Lord. We pour ourselves to you, Lord God. Hallelujah. One more time, we sing, This Is My Desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, And I give you praise. I give you praise. All that I adore. All that I adore is in you. Sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm Lord, awake. have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. May request po yung bagong attendee natin. Sige, pwede tayong kaya. Stretching. Our hands to our newly attending. Hallelujah. We praise God. Amen. Can we lift up our hands to God right now? Are we ready to pour ourselves, amen, for the gospel? Handa ba tayong i-pour out ang sarili natin sa Diyos? Ibigay, ang sabi doon, holy, pleasing, and accepted to God. Amen. It will cost you, but it's all worth it. Amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we bless you. We honor you today, O God. Lord, we believe, O God, that you are a God of signs and wonders. And we know, O God, we are about to experience your presence, your miraculous deeds, the things that you're about to do, Panginoon, na dakila sa aming mga buhay. Lord, we know that our best days are always ahead of us, not behind us. Lord, we know that you are in our side. And every single day, Panginoon, na nabubuhay kami, alam namin, Panginoon, na kasama ka namin. We know that we are protected, O God. We know, God, that we are blessed. We are highly favored, O God. Lord, we are a kingdom citizen.
And as a citizen of the kingdom of God, we know, God, that we are protected by the King. We are being guided by the King of God. We are covered by the King and Lord God. And no weapon shall form against us will prosper. And any tongue that rises against us, God, they are condemned. They are perished, God. The enemy doesn't have any room in our lives, in our family, oh God. Lord, we are protected by the blood of the Lamb 24/7 ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, protektado, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga asawa, Panginoon. They are protected, oh God. Lord, our businesses are protected. Our jobs are protected, oh God. Lord, we declare and we decree, Panginoon, promotion to each and every one of us right now, oh God. Lord, opportunities that came from you, Panginoon. Opportunities that will lead us, God, to maximize what we have, to pour ourselves, Panginoon, for the expansion of your gospel, for the expansion of your territory. Lord, we know that we will never be the same again and again, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, as citizens of the kingdom, abundance is available. Provision is available. Miracles are available, Panginoon, because as a citizens of the kingdom, whatever we ask, Panginoon, ay ipoprovide ng hari. Sinabi mo sa inyong mga salita, what we bound on earth will be bound in heaven. What we lose on earth will be loose in heaven, Panginoon. Maraming salamat. We declare peace, prosperity, shalom, completeness, wholeness, Panginoon, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all kingdom citizens say, Amen and amen.